1. Ito Food na therapy. guys, iba't ibang klase tayo ng therapy, okay? So sa mga aking mga client, okay, panoorin nyo to ha. Simple na to, video na to, okay? Alam nyo ba, pinakamaganda ng therapy ay food therapy. Okay, ibig sabihin, if you feel melancholy, if you feel no one is talking with you, if you feel you don't feel well, okay? Alam nyo ba, 60 to 70% of your bad situation ay psychological. Nasa utak mo lang yan, girl. Okay, kuya. So, ganito ha. Ang gawin nyo, okay, kainin nyo favorite na, na gusto nyo kainin. Okay? So, ganun lang yan. And then, what? No one is perfect, di ba? Remember, no one is perfect. Parating tayong mag-iisip na hindi kailangan perfect yung sitwasyon. Hindi kailangan perfect ka. Okay? No one is perfect. So, ang lagi ko ina-advise, meron tayong 8 klase ng therapy. Number 1, food therapy. Ito yung tipo na kumakain ka pa lang ng favorite mo. Nag-isip ka na kung anong sunod mo kakainin. So, you'll be obliged. Talagang isipin mo, ano kaya yung susunod ko kakainin? Excited ako. So, may entice ka na to do other things, to move around. Okay, number 2. 2. Fashion therapy. Fashion therapy. Tinuturo ko rin yan sa mga client ko sa life coaching. Fashion therapy, you dress well, you feel good. You take a bath, you feel good, you dress well. Okay, napaka-effective ng fashion therapy. Kasi ang fashion therapy, it teaches you how to look good, how to dress well, and how to communicate with people. Kasi you feel confident when you have fashion therapy. Alright guys, alam nyo ba na food therapy ay nagkakaroon ka ng nutrition. Okay, number 2, fashion therapy. It helps you express yourself without talking to anyone. Di ba pag kumakain ka, nakikipag-usap ka ba? Hindi, ang kinakausap mo yung mga organs mo. I have to feel busog. Pag fashion naman, I need to feel good. I need to feel beautiful today. You don't talk to anyone. You don't need to talk to anyone. Number 3, therapy. Eye candy. Okay, ano ba yung gusto mo 3. i-collect Eye sa buhay candy. mo? Collection therapy. Okay, katulad ko, nagkaroon ako ng collection ng mga jelly bags sa pinadala sa akin, ng mga regalo. Okay, so yun yung pinapromote ko, jelly bags. So that makes an eye candy therapy. May hindi ka ba mag-alaga ng manok? Di mag-alaga ka ng maraming manok. O kaya maraming ibon. O kaya naman mag-collecta ka ng scarf. O kaya may mga plantita ka sa bahay. Yun ang tinatawag natin eye candy therapy. Ibig sabihin, gusto natin yun. Na hindi kompleto yung araw natin kung hindi natin nabibisita yung mga orchids natin. O kaya yung mga bagong dresses natin. O mga shoes. Ano ba yung collection mo? Okay, paano mo nalaman ang eye candy therapy mo or collection therapy mo? Ito yung nababago yung mood mo pag nakita mo sila. Hindi kompleto yung araw mo. Okay? So, yung eye candy therapy. Next, the health therapy. Yung vitamins mo. Ano ba ang mga ginagawa mo at kinukulat mo para you feel healthy? Okay, mahilig ka ba mag-exercise? Mahilig ka ba ulo ng mga vitamins, food supplement, skincare? Alam nyo ba kung bakit ang Philippines ay number 1 ngayon sa skincare sa buong mundo? Tayo yung pinakamaarte sa mga skincare. Lahat yata ng department store natin, meron pampaputi, di ba? Okay? So, napag-alaman na ng ibang mga foreign visitors. Okay, next. Notebook therapy, lahat yan isulat mo guys ha. 5. Notebook therapy. Checklist therapy. Pero mga argument na kailangan hindi kayo mag-usap. Hayaan nyo lang siya. Wag mo kausapin, wag ka lang kausapin. Let it die slowly. O kahit hindi mamatay yung pagkakataon o kahit hindi mawala, o kahit lumipas yung panahon, merong therapy na hindi kailangan na nag-uusap kayo. Gets no? Okay, 6. alam nyo ba yun? Time framing therapy. Goal setting therapy. Okay, next. Ang time frame therapy. Ang time frame therapy na tinatawag, yung may time frame ka. Okay, siguro, within today, kailangan naligo na ako. Kailangan nakapaglaban na ako. Kailangan, yung mga simple tasks na pwede mo gawin sa bahay. Okay, so yun pa lang, you feel proud of yourself. Remember na, ang objective ng therapy or happiness therapy is for you to feel meron ka self-fulfillment. 7. Okay? Appreciation Next, therapy. pagkatapos ng time framing therapy,
ay ang appreciation therapy. Nabanggit ko dito na binigyan ako ng isang fan or follower ng isang star. Alam mo yung star na yun na parang, oh my God, binigyan na sa akin sabi na follower niyo po ako. E di kahit gano'n siya kalasis, sinanggap ko. Aba, e di I feel proud, appreciate others, and sometimes they will appreciate you. Okay? So, madam, gusto ko yung kaartehan mo sa Diba, bakit yung iba mga vlogger, wala namang katone-tone, pero kumikita sila. O, kasi nga, ang tinatawag doon ay appreciation therapy. Nakaka-relate ka doon sa mga bagay-bagay. Yung mga gusto mong gawin, nakikita mo na ginagawa ng yung, favorite influencer, okay? So, yung appreciate others, yung also appreciate others, according to specialists, alam niyo ba na ang food therapy will not make you feel nourished but also it gives you a healthy body and a healthy mind. Kailangan natin ng food. Ang fashion therapy, it gives you a very powerful self-expression. You communicate with others without talking too much or without too much connecting to others. That's the fashion therapy. Of course, kailangan i-appreciate mo ano ba ang meron na katawan ako at tanggapin mo kung ano yung binigay sa'yo ng God and then make for it. Now, the eye candy or the collection therapy, mag-collect ka ng mga bagay na gusto mo. Muna o mamahalin, whatever makes you happy. Tinatawag nilang eye candy o collection therapy. Ito rin ay nakakadagdag ng happiness. Number 3, ang health therapy. Pinaka-powerful sa lahat. Kailangan ka, regardless of your age. Kailangan ikaw ay healthy, mentally, and physically. Tinatawag nila ang notebook therapy. Ang notebook therapy, you have to write down all the things you need to do, all the things your goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung next, stopover mo? Ano ba yung nasa bucket list mo? Ilista mo yan, girl. Okay? Remember, ang pag-write is also a process of the brain. Kung saan, pinaprocess ng brain natin na gawin with cognitive skills yung mga plano natin sa buhay. Of course, siyempre, ano pa ba ang matatalo sa ating faith, sa appreciation sa mga tao, ito ay two-way it's a symbiotic. Ibig sabihin, na-appreciate mo yung presence sa isang bagay, isang pet, isang tao na kasama mo. At ganun din sila. Of course, they have to appreciate you. They have to, we have to help each other. We have to sympathize. We have to empathize. That's the power of human nature or human relationship. Okay, it makes you happy to coordinate, to collaborate. The award system. Pag magaling ka sa mga ginagawa mo, walang hindi makaka-appreciate. Ang entertainment industry will give us happiness, comedy, appreciation, okay? Entertainment, okay? From fantasy to entertainment to reality, ito ay therapeutic, guys, ha? Okay, so minsan, bawal ang pikon. Kailangan happy-happy lang tayo. Huwag natin gawing too personal. Lahat ng mga bagay. Kailangan manood tayo ng TV, manood tayo ng movie, manood tayo ng entertainment. Masaya ang tumawa kaysa umiyak. Okay? That's the therapy of it all. Kailangan magkaroon ka ng deep engagement. Minsan, manood ka ng sine, manood ka ng TV, ma-appreciate. Alam niyo ba yung mga tao na mahilig sa movies? Sila yung mga resourceful at creative na tao. That's why entertainment is one of the most powerful aid for therapy na ginagamit ng mga psychologists or psychotherapists para i-heal ang ating mga pusong nasaktan. Okay, so there you go, guys. Stay happy, stay beautiful. This is Coach Mary Yang for TikTok, Coach Mary TV, and my FB channel. See you.